9:00 ng gabi, pagtapos ng aking trabaho, nakaugalian ko na maghanap ng mga pag-aaralan sa social media. Pero isang komento ang nakatawag ng pansin sa akin at agad kong binasa ang mensahe niya patungkol sa usaping pangrelihiyon base sa komento niya. Base sa pahayag niya, simula pa daw ng pagkabata niya ay hindi na siya sang-ayon sa paniniwala ng kanyang kinagisnan na pananampalataya at kung ito nga ay tawagin natin na Kristyanismo at hanggang sa lumaki siya. Kaya naman agad akong nagpadala ng mensahe sa kanya nang sa ganun ay mas makausap ko siya at maging malinaw ang usapan base sa pahayag niya. Sa isang araw daw, tinanong niya ang kanyang nanay pagkagaling sa simbahan at ang kanyang tanong, "Ma, bakit po ninyo sinasamba si Jesus na isa lang naman siyang propeta sa Israel?" At may dagdag pa niya na galit daw ang kanyang nanay nang sabihin niya iyon at nang sabihin niya na mas tama ang paniniwala ng mga Muslim kaysa sa kanilang mga Kristiyano. Kung papansinin natin ang kanyang tanong sa kanyang ina, may kahawig na senaryo sa panahon ng isa sa mga dakilang propeta ni Allah na walang iba kundi si Ibrahim alayhis salam. Nang tanungin ni Ibrahim o ni Abraham ang kanyang ama o pagkaraan siya ay tinanong niya ng mahinahon kung bakit niya sinasamba ang mga walang buhay na idolo o mga nililok na estatwa o sa madaling salita sa panahon natin ngayon ang mga ribulto na walang kakayahang makarinig, makakita o makapangalaga sa kanya. May dagdag pa ni Abraham, "O aking ama, katotohanan may dumating na kaalaman sa akin na hindi dumating sa iyo. Kaya ako ay iyong sundin, ako ay papatnubay sa iyo sa patag o maayos na landas. O aking ama, huwag mong sambahin at sundin ang Satanas. Katotohanan ang Satanas ay lagi ng palasuway sa mahabagin. O aking ama, katotohanan aking pinangangambahan na may parusang sasaling sa iyo mula sa mahabagin na si Allah, sa gayon ikaw ay magiging kasamahan ng Satanas sa impyerno." Matapos ang mga pananalita na ito ni Abraham, ang sabi ng kanyang ama, "Ikaw ba ay walang pagkilala sa aking mga Diyos? O Abraham, kapag ikaw ay hindi nagtigil sa panunuligsa sa akin, katiyakan na ikaw ay aking pagbabatuhin, kaya ako ay iyong lisanin ng mahabang panahon." Kung papansinin natin ang pangyayari, makikita natin na sa puso ng tao ay may namumutawi. Namumutawi ang fitra o pagiging natural o likas o pagkakaroon ng orihinal na siya ay may kinikilala na nag-iisang Diyos na tunay. Kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa agad kung binitawan ng tanong sa kanya na kung tanggap ba niya na ang Diyos ay si Allah at kaya ba niyang alisin ang Diyos-Diyosan sa puso niya, at ito ang mga sumunod na pangyayari. Alam mo si Abraham, si David, si Solomon, si Moises, si Jesus Christ, sigurado ako bro, kilala mo si Allah kasi si Allah ang nagpadala sa kanila. Yun. Kaya may isa lang akong tanong sa'yo bro. Ano po yan? Yung sinabi mo na gusto mong magbalik Islam, yun ay bukal ba sa kalooban mo? Tanggap mo na si Allah ang Panginoon? Opo. Tanggap mo, kaya mo bang tanggalin sa puso mo ang mga Diyos-Diyosan? Kapag sinabing Diyos-Diyosan, hindi tunay na Diyos. Jesus Christ. Tanggap mo. Jesus Christ. Kung tanggap mo yan bro, pwede ka nang maging Muslim ngayon. Sundan mo lang yung sasabihin ko. Tanggap ko naman po yan simulan una pa lang. O, kung ready ka na bro, handa ka na, sundan mo yung sasabihin ko. Sige. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu
wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasul Allah Allah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Isa Isa ibnu Maryam ibnu Maryam Rasul Rasul Allah. Allah. Banggitin natin sa Tagalog. Ako'y sumasaksi Ako tinutupin na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos na dapat sambahin na dapat sinayin maliban kay Allah. maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi Kung sinasabi na si Muhammad na si Muhammad ay kanyang huling sugo ay kanyang humusili at kanyang propeta. at ang ito At ako'y sumasaksi at ako'y sumasaksi na si Jesus nagsisipsip na anak ni Maria na anak ni Maria ay sugo ni Allah. ay sugo ni Allah. Masya Allah. Alhamdulillah bro, ikaw ay isa ng ganap na Muslim. Ikaw ay ganap na isang Muslim at yung mga kasalanan mo noon na nagawa, yan ay pinapalitan ni Allah ng mga kabutihan. Sa madaling salita bro, parang ngayon para kang isang bagong sanggol na dalisay. Pero bro, may papatunayan ka. Ano po? Yung sinabi mo na wala kang ibang sasambahin maliban kay Allah as long as nabubuhay ka rito sa mundo hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. So ang gagawin mo na lang neto bro, ngayon bro, isa ka ng ganap na Muslim, ang gagawin mo na lang, mag-aaral ka muna ngayon. Ituloy mo yung ginagawa mo, yung nanonood ka ng mga lecture, ituloy mo yun siya. Pagkatapos magtanong ka sa akin, total friend naman na tayo sa Messenger. Magtanong ka sa akin ng mga bago na katanungan mo. Kaya naman, taos puso ang aking pagpupuri sa dakilang tagapaglikha. At grabe ang saya at tuwa na aking nararamdaman sa kabila ng pagbabatikos at paninira ng ibang relihiyon sa pananampalatayang Islam. Ito ay patuloy na uunawaan ng ating mga kababayan ang relihiyong Islam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. At makikita mo ang mga tao na pumapasok sa Islam, sa relihiyong Islam ng maramihan. Tunay na sino man ang patnubayan ni Allah sa matuwid na landas ay walang makapagliligaw sa Kanya. At sino man ang iligaw ni Allah ay walang makakapagpatnubay sa Kanya maliban kay Allah. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin ang bagong kapatid natin sa relihiyong Islam at biyayaan siya ng sapat na kaalaman bilang pag-unawa sa relihiyon. Ako po si Bro Muhammad Khair Puwa na bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kapayapaan at pagpapala at habag ni Allah.